Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jim from my Sagada channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon natatingnan natin ang nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of September 16 hanggang September 22 for the sign of Leo. So Leo, welcome sa my channel. Ano kaya ang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is your reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click your subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time in every moment. So guys, kumapit-kapit ka dahil nandito na ang mensahe sa iyo ng ating mga gabay. Umpisahan na natin, Leo signs. Ano ang pinaka-message sa'yo ng ating gabay? There is a Nine of Pentacles here. Nine of Coins represent a blossoming abundance. So, sinasabi pa lang sa'yo dito, umpisa pa lang ang totoong laban. Mukhang kaperahan na agad ang mukhang nilalatag ng ating gabay. And of course, there's an Ace of Wands. There's a new beginning and fresh start. No? Bagong simula at bagong idea. At the same time, there is a King of Coin, kumbaga si King of Pentacles. Kumbaga, there is an information na sinasabi sa'yo dito na practical, no? Practical about sa finances. Okay, thank you. Sinasabi dito, maging practical about sa finances and the Tower moment represent a sudden changes coming in for you. And of course, there's a Five of Wands. There's a competitor or there's a struggles or there's a challenges. No, maraming challenge na magdadala sa'yo ng star, wish fulfillment. Parang siguro there's a warm-up, no? What is the Knight of Coin? There's a Knight of Wands. Slow and steady. Have a patient, no? Kung kalmado ka lang, hindi mo kailangan maging pala desisyon, no? Kailangan mo lang mag-antay. What is the Ace of Wands? Siyempre, pag nag-aantay ka, siyempre kumikilos ka at the same time. What is the Ace of Wands? There's a magician, there's a manifestation. May mga bagay na may isa sa katuparan. There's a God's will, no? Kumbaga, there's a new beginning coming in for you. Kumbaga, plano na ni God yan. What is the King of Coin? What is the King of Coin? Okay, there's a temperance. Kumbaga, kalmado, diba? And of course, there's a timing. Kumbaga, kailangan maging practical ka. And of course, there's some temperance, there's a divine timing. Or, let's see, what is the Tower moment? There's a High Priestess. Kumbaga, there's a hidden agenda or hidden enemies na nagbigay ng Tower moment for the sudden changes or there's a distraction or disaster. Tower moment is a chaos na pagkasira. Diba? May mga bagay na pagkasira na hindi mo alam kung bakit nasisira or bakit ano nangyari. And of course, the High Priestess, sinasabi dito, there's a hidden agenda, hidden enemies, or something unexpected moment. And of course, there's a fear. Okay, what is the Five of Wands? There's a Seven of Swords. Mag-ingat. Kasi meron ditong sneakiness na or there's a kumbaga, there's a lying, deception or something na cheating. The Five of Wands, no? Nagbibigay sa'yo ng problema. The Five of Wands represent competitors or kumbaga, problema, no? Mag-ingat kasi may sinungaling. And of course, there's a star card represent the Wheel of Fortune. The star card represent the wheel. Kumbaga, umikot yung kapalaran, kumbaga, unti-unti pa rin sa'yo pa rin ang pupanig ang swerte. Kumbaga, the star card represent an hope, a miracle. Kumbaga, pinipilit man nilang sirain, gusto man nilang hindi matuloy yung mga mangyayari sa'yo, pero hindi pwedeng ganun kasi the Wheel of Fortune is here. Kumbaga, table turning into your favor. And of course, sabi ng star card, kumbaga, there's an hope of miracles. Ginagawan man nila, pero mayroong bless in disguise na nangyayari sa'yo. 'Di ba? Kumbaga gusto man nilang sabotahe yung ginagawa mo or yung mga plano mo. Pero in God perfect plan, kumbaga nagkakaroon ng unexpected, makakadlangan niya for a meantime. Pero magtutuloy-tuloy pa rin. Kaya nag-iisip siya, bumiepekto ba yung ano or something?
Diba? What is the Knight of Coin? Of course, the Knight of Wands. Okay, there's a two of Pentacles. Kumbaga, there's a balance. Maging balance ka raw dito. At then, of course, there's a Knight of Coin. There is secure about sa finances, no? Kumbaga, magkakaroon ka raw ng secure. Kasi there's a God will dito na parang pinoprotektahan ka ni God. What is the King of Coin and the Temperance? Okay, there's a divine intervention dito na hayaan mo lang. Diba? May paalala sa iyo ang ating angel spirit na kumbaga maging practical ka pero at the same time, 'di ba? Dead makala ko ano mga nangyayari. Kunyari hindi mo alam, kunyari alam mo. Ganun parang depende yan sa situation eh. What is the Hangman? Baguhin yung perspective. Baguhin mo yung ideas, baguhin mo yung way. 'Di ba? Kumbaga kabisado na nila yung ginagawa mo. So, get more strategy. Get more information na kailangan hindi nila alam. Kasi there's a hidden enemies dito. There's a sneakiness, no? Kumbaga may naiinggit o may something na parang gusto kang siraan ng tao na to. And of course, there's a two-path, no? Kailangan mo magdesisyon. Kasi nakakapasok to sa eksena mo. Itong tao na to. Nakapasok siguro to sa bahay niyo or something. And of course, there's a Five of Cups. Walang panghihinayang, na walang pagsisisi or something kasi umikot yung kapalaran na gusto man nilang masayang yung mga bagay pero para sa hindi nasasayang, 'di ba? So let's see what is additional outcome. There is a Palace of Wands. There's a lot of responsibility as or obligations, and the Moon card represent revelations, no? Maraming revelasyon. And of course, with the Nine of Cups, there's an offer. Maraming revelasyon, there's a dreams. And of course, that brings you a long-term success and long-term investment. Taray. Kumbaga itong offer na to ha, kumbaga nangyari man sa'yo, kumbaga marami mang kaganapan sa buhay mo, marami mang tao yung binibetray ka, marami mang tao nagsisinungaling sa'yo, there's an unexpected moment that yung ginagawa nila is a part of offer. 'Di ba? Mas lalo mong nauunawaan at lalo mong nalalaman na, kumbaga, okay, parang nagiging aware ka lalo, itong tao na to, may, kumbaga, gumagawa ng eksena sa akin. At least ikaw, aware ka na, mas lalo kang, yung sa sarili mo na hindi mo na siya pagkakatiwalaan, diba? Kumbaga, yung ideas mo or something information sa'yo, hindi mo na i-share sa kanya. Diba? Parang, siya, blessing this guys na nangyayari na parang, kumbaga, nagiging maliit na yung mundo niya sa'yo. Ganon, kumbaga, hindi na siya makakasira sa'yo. Kasi nalaman mo na eh. Malayo pa lang, alam mo na. Ngayon, nakapag-set ka na ng boundaries mo sa sarili mo. 'Di ba na kailangan may limitation pagdating sa ganyan, ganyan. Kumbaga, naramdaman mo na there's something sneakiness. Let's see what is the Yin and Yang Oracle card. Pero don't you worry, there's a long-term success and long-term investment, ha? Kasi pumasok talaga yung Wheel of Fortune Star card dito. Kumbaga, alam mo, ang nakikita ko dito, hindi naka-apekto sa'yo yung mga bagay na ginawa niya. Bagkos naging opportunity pa siya. And of course, there is an alchemy, ancestor guide. So, parang, tinutulungan ka ng iyong mga ancestors. And of course, there's a fulfillment. O, see? There's a wishes. Diba? Star card is a wishes coming true and there's a thoughts. Isolating. Kumbaga, yung thoughts o yung idea or yung mga iniisip mo, kumbaga, limitado na. Hindi mo na kailangan pang mag-isip na tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Kasi alam mo na. 'Di ba? Na-find out mo na. So, let's see what is the Love Oracle card. What is the Love Oracle card? There is a both. Closer issues. See? Makaka-move on ka na. Magkakaroon ka na ng boundaries at makakuklose mo na yung issue about sa kanya. And of course, there's a twin flame energy. There's a balance. And of course, there's a person na para sa'yo. At the same time, there's a king on the ring. King on the rings. O, ibig sabihin dito, there's many options. Marami ka ng options or decisions na gagawin, di ba? Kasi naunawaan mo na ikaw pala. Di ba? Kaya kailangan pala, hindi mo pala lahat alam. Diba? Ikaw pala nagbibigay ng complications sa akin. Ikaw, there's a snake. Diba? May traitor. Sabi na eh. May traitor talaga eh, diba? Mayroon talagang traitor. And there is a right passage, diba? Nakapasa ka dun sa eksena na yun.
At least, hindi ka, kumbaga yung blessing disguise nga guys, yung sisiraan kanya pero hindi way na nasira kay. Siya yung nasira sa'yo. 'Di ba? Kumbaga nalaman mo kagad malayo pa lang na bala kanyang sirain, ahasin, or something, 'di ba? What is the romance angels? At the same time, there's a passion. Allow your heart and your soul to sing with the joy, di ba? Maging masaya ka lang at gawin mo lang kung anong gusto mong gawin, di ba? And calling your soulmate. So, ibig sabihin, parating na yung soulmate mo dito. Magdasal ka na, sana yung taong para sa'yo, para sa'yo. So, what is the energy? Sa naibigay na ni God, ganito, ganyan. And there is an indecision. So, ibig sabihin dito, maaaring nakapag-decision ka na. And of course, there's a first chakra Archangel Michael, protection. So, ibig sabihin dito, pinoprotectionan ka ni Archangel Michael sa mga tao sa paligid mo. And angel of balance. You're still a balance, diba? Nandun ka pa rin sa balance eh. Kasi na-find out mo kagad, nalaman mo kagad na isa siya sa magiging rason para makasira sa'yo and there's a growth. At least alam mo na kung ano yung ugat. Diba? Hindi na siya lalaki, hindi na siya mamumunga. Kasi on the first place, nag-uumpisa pa lang siya, nalaman mo na. Diba? And there's a perception, no? Kailangan baguhin mo na yung mga perspective mo. At the same time, yung mga bagay-bagay tungkol sa kanila. At the same time, there's a grip. Wala kang pinagsisihan sa mga nangyari. It's a part of opportunity na unti-unti mo na natutuklasan. At least hanggat maaga pa lang. Diba? Kumbaga, hindi ka rin nang hinayang eh. What is the Monsology? You're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na para matupad yung mga pangarap mo. And of course, a time to give rather than take. Mas maganda yung binibigyan mo ng oras at panahon yung gusto mong gawin sa buhay mo. And then of course, the energy is gaining momentum. Napakalapit mo na sa exciting part, no? Kumbaga yung mga bagay na yan nangyayari sa iyo, kumbaga hindi mo makakalimutan yan. What is Archangel Michael messages? Believe and trust. Diba? Maniwala ka at magtiwala ka kay God. At the same time, the personal you're asking is about trustworthy. Yung mga taong kinakausap mo, mapagkakatiwalaan mo yan. And let go of fear now. Alisin mo yung takot at pangamba mo. No? Hindi naman kasi lahat ng mga tao sa paligid mo. Tatraidorin ka rin, nataahasin ka. No? Mas maganda yung nagtitiwala ka na. Kasi, magtiwala. Kasi, alam mo ka bakit? Hayaan mo si God yung gumawa ng paraan para mailayo sa iyo yung mga taong diba? Mga taong plastic or mga taong ahas. Kasi syempre pag nakilala mo at nalaman mo na nagtiwala ka, sinira yung tiwala mo, at least ngayon may boundaries na. Infinite abundance. Kaya ka pinagpapala eh kasi you have a generous, you are being a generous person. At the same time, author, ikaw din kasi ang magsusulat o ikaw yung mismong magdidikta na sarili mong kwento. At the same time, there's an energy healing. Kailangan mong magpagaling at kailangan mong gamutin yung about sa spirituality mo. So some of you there's an energy healing that you need to do as something kumbaga energy healing nga, 'di ba? Pray or something, 'di ba? Let's see what is another messages. Another messages. And of course, there's an empathy. I am often to see, seeing both sides of the situation. See, hindi ka muna kasi kagad naniniwala agad-agad hanggat hindi mo nalalaman o hindi mo natutuklasan. Pero pag natuklasan mo na at sinira yung tiwala mo, 'di ba? Ikaw yung taong nagsiset ng boundaries, talagang some of them, 'di ba? Nire-release mo talaga. And of course, at the same time, if you have a faith as a great master of seed, if you shall say unto Jain, remove hands to the yonder place and shall be removed. Ibig sabihin dito, magtiwala ka sa mga tanim na or yung mga bagay na tinatanim mo. 'Di ba? Tulad yung tiwala, 'di ba? Hayaan mong tulad ng sinabi ko, 'di ba? Hayaan mong magtiwala ka sa kanila kasi the more na tumatagal yung tiwala, doon mo makikita kung yung tiwala na ba yun ay sisirain nila. 'Di ba? Kapag sinira nila
tiwala na yon, yun yung magsisilbing, kumbaga, boundaries. Makakapag-set ka ng boundaries at iaalis mo sila dun sa mga bagay na limitation na. Magkakaroon ng limitation na. Yung sinasabi dito na, remove hands to the yonder place. Hindi na katulad nung bagay na ginagawa nyo before. Kasi wala na yung tiwala. Diba? Sira na yon. At the same time, and shall be removed. See? Dapat talaga inaalis na yon. Kasi, ang ahas, kapag nagbalit ng anyo o nagbalit pa rin ng balat, is ahas pa din. Ganun pa rin yun, ha? So, ibig sabihin dito, yung mga ahas o mga taong nagsisinungal behind your back, kumbaga dapat talaga pinuputol na yan. Hindi na yan pinapatagal at hindi na rin yan hinahayaang makapasok sa buhay mo. So, what is the messages of life? What is the messages of life? Angel, spirit guides. And of course, what is angel's number? O, tingnan mo pati sa messages of life. Oh, let's see yan. May God, excited ako. And of course, sinasabi ng angel's number, there's an 18. I am a kind-hearted. You are both open-minded and open-hearted, and your imagination is to leave this world better than you found it. Ensure that your goals are aligned with the collective needs and with the highest good of all. See? Napakabuti ng puso mo sa lahat ng mga posibilidad, 'di ba? Kumbaga, handa ka magtiwala at handa kang maniwala sa mga bagay-bagay, wag mo lang sisirain ng tiwala, 'di ba? At the same time, there's a discovery. I told you, 'di ba? Marami kang madidiscover. Dahil sa bagay na ginagawa mo, at the same time yung mga bagay na kumbaga pinapaubaya mo, 'di ba? Kumbaga nagtiwala ka, doon mo malalaman kung paano mo isa-set yung boundaries mo or yung mga bagay na ginagawa mo, no? Limitations sa mga taong hindi mo na mapagkakatiwalaan. Syempre, 'di ba? Kapag sinira yung tiwala, 'di ba? Paano ka maniniwala ulit sa kanila? Hindi man nila ginagawa, nandun pa rin 'yon, yung doubt and of course yung paghihinala. So there's a discoveries. Today I release my old beliefs, conviction and preconceived notions in their place. I seek new ideas, innovation, and endless possibilities. I am adaptable. I am able to see beyond my previous limitations and discover greater worlds inside me. See? Kumbaga, unti-unti mo na natutuklasan at unti-unti mo na nalalaman yung kahalagahan ng mga bagay-bagay. At unti-unti mo na nadidiscover kung ano man yung nasa paligid mo, inside and out, no? Kumbaga, unti-unti mo nang nagkakaroon ng limitations, no? Kung paano mo i-handle yung buhay mo. Yung paano mo i-manage yung mga tao sa paligid mo. You have a limitation and boundaries. So guys, this reading is weekly gabay for the month of September 16 hanggang September 22 for the sign of Leo. This reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, comment down below your full name, birthday, and of course, location nyo kung asan man kayo ngayon para at least sa susunod na reading natin, baka energy mo na ang masagap natin. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and bubush!